Ang problema natin ngayon ay eto daw si Patrick Mahoney na na-convict at pinababalik sa kanya ng isang hukuman sa Switzerland ang 1.75 billion at nahatulan siya ng 6 na taon yata. Ang pagkakulong ay narito daw sa Pilipinas at siya ang nag-a-advise tungkol doon sa Maharlika Wealth Fund. Itong si Mahoney ay nakikipagpulong sa mga maimpluwensyang mga tao, mga politiko dito sa Pilipinas, kasama na si dating Speaker Martin Romualdez. Ay teka muna, kung ito ay totoo, mabigat. Siya nga yung dahilan ng pagkalugi at pagnanakaw. Maiba na tayo. Sige, sir. Nungkol sa babangon na naman, oo. Babangon na naman. Kasi meron dito, baka hindi na napapansin ng iba, ang napapansin lang puro flood control, yung pinagsasasabi, yung sa ombudsman, SALN, etc. Mayroon pong report, ito naman na itinanggi ng pamahalaan, na mayroon daw isang executive, ang pangalan ni Patrick Mahoney, na ito ay nahatulan na may kasalanan doon sa 1MDB. Ha? Etong 1MDB, ito yung Sovereign Wealth Fund ng lungsod tuloy ng bansang Malaysia. Alam mo yung Malaysia, di ba? Malaysia. Di ba yung mga kaibigan nating Becky, pag sinasabi, may tinatanong ka, sasabihin sa iyo, Malaysia and Pakistan. Alam mo yun? Malay ko at pakialam ko. Malaysia and Pakistan. Becky this yun eh. Anyway, etong Malaysia, alam naman natin, Malaysia, isang bansa ito dito sa ASEAN. Nagtayo sila ng kagaya ng Maharlika Fund. Ang tawag ay 1MDB. One Malaysia Development Berhad. Berhad siguro, fund. Ano? Ang nangyari dyan sa pondong yan, kaya nga yung iba ayaw na tayo ay magtayo ng Sovereign Wealth Fund. Kasi dahil nga sa historical experience with 1MDB na naabuso, kinurakot ng mga matataas na opisyal ng Malaysia. Eto, ang nangyari rito sa 1MDB, pagsakit ito eh. Yan. May 2 tao na kasama nga itong Swiss-British national na si Patrick Mahoney. Yan. May isa pa, si Tarek Obaid, isang Saudi national. Ay namanipula nila yung pondo na ito ay manakawan nila. At sila ay nahatulan na ng Swiss court. At hindi lang yan yung dating Prime Minister ng Malaysia ay nakakulong na dahil dyan. Si Najib Razak. Nakakulong siya. Bumagsak yung kanyang pamahalaan dahil dyan sapagkat $4.5 billion ang nanakaw sa Sovereign Fund ng Malaysia. Ganyan din yung ating Maharlika Wealth Fund. Hindi ko sinasabing ninanakawan Ibig sabihin, yung setup ay ganyan din. Parang etong Maharlika Wealth Fund na ito ay kumuha ng pondo sa mga financial institutions ng Malaysia, inilagay sa isang pondo para ma-invest. Yan. Okay. Ngunit etong mabigat. Siyempre sa kanila yon, problema nila yon, di ba? Problema nila yon. Ang problema natin ngayon ay teka muna, ibigyan natin ng background. Ito daw si Patrick Mahoney na yung sinabi natin di ba? Na na-convict at pinababalik sa kanya ng isang hukuman sa Switzerland ang 1.75 billion at nahatulan siya ng 6 na taon yata ng pagkakulong ay narito daw sa Pilipinas. Okay. Yung si Patrick Mahoney. Okay. Talaga? Maitatanong nyo siguro, bakit nandito sa Pilipinas? Hindi ba convicted siya? Yun. Ang Switzerland kasi, ang justice system nila medyo liberal.
Alam nyo, pag nakita nyo yung kulungan, hindi pa naman ako nakapunta sa kulungan sa Switzerland. Nakapunta na ako sa Switzerland, pero hindi sa Opo. kulungan. Ano Hindi sa gagawin ko sa kulungan ng Switzerland? Hindi naman ako na-aresto roon. Gusto mo Bumili lang ako ng matulog tsokolate, arestuhin pa nila ako. Yung mga Swisso, by the way, magulang yan sa pera, ha? Oh? Oo. Talaga? Hindi sila member ng European Union. Opo. So, yung euro na ginagamit nating currency pag tayo nasa Europe, basta miyembro ng European Union, Opo. tatanggapin nila yung euro pero hindi nila susuklian ka ng euro, susuklian ka ng Swiss francs. Eh, yung Swiss francs outside of Switzerland, useless, ang lintik na yun. Bakit po? Ay, walang kwenta. Dali mo sa Pilipinas yun, walang tatanggap nun, walang magpapalit ng pesos nun. ganon. Hindi directly convertible yun eh. Kasi Collection wala na naman lang. tinatanggap na bansa yung kundi Switzerland. Opo, opo. So, ang nangyari sa akin, di bumili ako ng tsokolate pansalubong, sinuklian ako ng Swiss francs, gagawin ko rito. Oo nga. Alam ko namang walang tatanggap doon sa Pilipinas. Pabalik na kasi ako sa Pilipinas eh. Opo. Ang ginawa ko, inubos ko na lang yung Swiss francs, binili ko na lang ng binili Ayun ang ng pinambili tsokolate. mo. Oo. Ayun. Ayun, edi, Kaya pala nabili sumama mo yun po, siya ng mga ano. binigyan ko sa dami ng tsokolate. Puro rotten. Alam mo, puro hotel. Bound hotel. Ay, nako, grabe. Ututen. Mga Then, hotel. puro hotel. rotten. Ay, pero Tony, natuwa ako sa regalo mo kasi talagang ine-expect ko iba laman nun. Hindi ko alam na chocolate. Anyway, Ang tindi talaga. mabalik Okay. na tayo rito kay Patrick Mahoney. Sige po. Sinasabi na ito daw si Patrick Mahoney, nandito daw sa Pilipinas at siya ang nag-a-advise tungkol doon sa Maharlika Wealth Fund. Bay, teka muna. Kung ito ay totoo, mabigat. Siya nga yung dahilan ng pagkalugi at pagnanakaw sa baka. 1MDB. Bakit isang sovereign fund na naman ang kanyang pinakikialaman dito sa Pilipinas? Oh. Ang sabi kasi dito sa report, siya daw ay nagkaroon ng maraming koneksyon kasama sa pamilya ng nasirang Bobby Ongpin, Roberto Ongpin ng Alpha Land. Oo. At nakita daw na ispatan daw. Aha. Inuulit ko daw ha. Opo. Na itong si Mahoney ay nakikipagpulong sa mga maimpluwensyang mga tao, Ayun. mga politiko dito sa Pilipinas, kasama na si dating Speaker Martin Romualdez. Yun ang sabi ng report. Aha. Oo. Okay. Ito naman ay mariing itinanggi ng kampo ni Speaker Romualdez at ng Malacanang. Hindi daw totoo, baseless daw. Oh. Ang nag-report kasi nito ay yung Sarawak Report, isang website na ang kanilang inaatupag ay mga expose ng mga maanumalyang mga transaksyon sa Malaysia. Naku. Okay, kayo na po maghusga kung sino Nakakatakot paniniwalaan yan, nyo ha? ha. Tinatanggi ng Malacanang, tinatanggi ni Atty. Castro. Opo. Pero ano ba? Itanong nyo sa sarili nyo. Saan lumabas ang report na ito? Ano ba itong Sarawak Report? Oo ha. Doon sa Yan. bansang pinanggalingan niya yan. Hindi, Diba? hindi. Ang Sarawak ay parang probinsya ito ng kwan eh. Ng Malaysia? ng Malaysia, oo. Etong Sarawak Report, ito ang background niyan. Para kayo ang maghusga kung sinong tama at sinong mali rito, ha? Ayan. Yan, teka muna, ha? Tanungin na si Winner mamaya. Ay, ayaw. Teka, bakit naging ganito ito? Opo. Oo, sinasabotahi yata tayo, ha? Teka muna, ha? Ayusin natin ito, ha? Grabe, Oo, ah. ano ba itong Sarawak Report? Etong Sarawak Report, yan na. Okay. Ay, nakong teting. Oo, yan. Ano ba to? Ay, nagkandaloko-loko na tayo. Holiday Teka. din sila, sir, kaya Oo. nasisira. Ay, nako. Teka muna, hanapin na lang natin, ha? Okay. Etong Sarawak Report po, eto ang unang-unang nagbunyag, ha? Ng, eto to. About that person. Hindi lang about Dun that sa person. dun sa sistema. Yung sinasabi nating 1MDB, wala. Ito, yan. Okay, oo. Ito ay isang website nga na katulad Opo, na sinabi ko, ay Sige po. na-focus sa mga anomalya. Ayun. Ito ay sumikat sapagkat ito ang unang-unang nag-blow ng whistle o nagbunyag. Oh. O nagsiwalat na may anomalya sa 1MDB.
Yung sinasabi nating Sovereign Wealth Fund Opo. ng Malaysia. Opo. Okay. At lumabas na yung sinasabi niyang mga anomalya, bagamat nung una ay itinanggi ng pamahalaan ng Malaysia, Opo. lahat pala totoo. Yun. Oh. Doon sumikat yan. Ala. Ayan, tayo dyan. oo. At anong nangyari noong in-expose nila? Inimbestigahan Okay. ang 1MDB Okay. na pag-alabang bilyon-bilyong dolyar nga ang ninakaw. Ang naging resulta, ito nga, na-convict si Mahoney, na-convict yung isang taga-Saudi, Okay. nakulong Ala. si Najib Razak. Ha? Nakulong. Yung Prime Minister ng Malaysia, bumagsak ang kanyang gobyerno kasi federal yun eh. Opo. Pagka nag-vote of no confidence, election ulit. Natalo yung partido niya. Unang-una tong nag-expose, itong Sarawak Report, noong 2010, in-expose niya na itong isang mataas na opisyal sa gobyerno ng Malaysia, si Taib Mahmud, ay maraming mga ari-arian sa Canada, sa Amerika, na galing sa corruption. Wow. Yon. Grabe. Nung una, nagalit yung pamilya. Pero nag-imbestiga. Totoo. Totoo pala. So, okay tong Sarawak Report. Oo. Yung sabihin, ang mga expose niya ay Totoo. totoo. Oo. Yan. Well-researched. May basihan. Pangalawa niyang expose, the next year, sinabi nitong Sarawak Report na yung isang contractor na Chinese, yung Sinohydro, na gumawa ng parang flood control o power project sa Okay. Malaysia, ay substandard. Parang yung nangyayari dito. Ala, Substandard. patay tayo. Nung una, tinanggi rin. Oh. Pero, nung naglaon, nagkaroon ng investigasyon, umamin ang Sinohydro na palpak nga ang kanilang paggawa. Hala. So, totoo na naman. Oo, Di ba? totoo na. So, makatotohanan tong Sarawak Report, ang unang-una, hindi siya nagsasabi ng walang basihan. Okay, the next year, 2012, may in-expose na naman tong Sarawak Report. Pero yan ay ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral dyan sa pagbabalik ng